Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Karambola, karambola. Magandang umaga, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Monday, July 8, 2024. Kasama natin Joel Laksamana. Jonathan De La Cruz, wala pa. Ako si Conrad Banal. Good morning. Good morning, good morning. Good morning. Mapapanood ang karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ 882 app. Live tayo sa Facebook at YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment. Importante yan, comment. 0999-376-6768. Pwede din dyan magpadala ng mga komento sa issues. Wala lang bastusan. Okay. Okay. Mapapanood din ang karambola sa Aliw Channel 23, sa Signal Channel 24, sa TV Plus Channel 27, sa GMA For the Box Channel 25. Good morning. Good morning. Magandang umaga po. Good morning. Oo. Good morning. Wala pa ang ating kaibigang si Kong Yan. Jonat. Medyo baka na-late lang yan. Sa, ano. Pero pare, medyo bago tayo magsimula, kunin ko lang sana itong pagkakataon na ang karambola ay naghahatid ng taus-pusong pakikiramay sa pamilya ni Decoroso Cunanan ng Candaba, Pampanga. Napakasugid nating taga-subaybay ito. Lahat ng programa ng Aliw 23. Okay. Itong si Ginoong Decoroso Cunanan ay taga Purok 2, Mandasig, Candaba. Para doon sa mga gustong, yun, di ba, yung mga, actually, naroon kami sa Wednesday, sa libing niya. Maaari kayong pumunta sa Burol, sa St. Anne Memorial Park, Santa Ana, dyan sa Candaba, Pampanga. Okay. Nakikiramay po kami sa pamilya ni mga Decoroso. Okay. Puro basketball na agad ang Oo eh. wala eh. Talagang kulang pa tayo. Brazil, tambak. Pero at least hindi na, learning. Hindi kasi naglaro. Well, maganda sana ang laban kung kompleto yung lineup. Diba? Injured yung ating 7-3. Oo. Injured si Kai Soto, 7-3. Iba yung presence nung meron kang malaki sa gitna. Grabe, Diba? grabe ba yung injury niya? Ano ba? Sorry, hindi ko Rib.
Rib injury. Tinira nung taga Georgia. Ako, yan ang Kita-kita mo, sinadya eh. talagang Oo. deliberate. Okay. Pero di ba bare, bilang basketball player na naranasan mo yan, you have to play hurt. When was the time na hindi ka injured habang naglalaro? Hindi Kaya- pwede. Ay, Kapag ganun na hindi mo kayang tiisin. Ay, hindi talaga Lalo na kaya yung rib tiisin. injury. Konting bagala sa'yo, ano ka na. Good morning. Hoy, good morning, sir. Morning. Basketball. Gilas. agad. Oh, hindi. Fills you with a sense of Wala kang pride. magagawa. Nayari ako dun sa Brazil. Basketball Talaga? nation Nangyari ka to sa Pilipinas eh. Wala akong magagawa. Dapat nanalo sila ron. Bakit? Laki ng lamang. Hindi, alam mo kung bakit? Oh. Dapat nanalo sila. Ang daming mga miss. Yung, Oo. Madali ala. yung nagmamadali. Well. Itong team na ito kasi bago lang eh. Bagong, Oo. form. At least hindi learning experience, di ba? Well, nanalo tayo doon sa number 6. So hindi learning Latvia. hindi learning experience. Hindi pwedeng learning experience yun. Tsaka simple lang ang damit ni Team Con. Hindi naman. Hindi, naka-uniforme nga Hindi eh. lang mamahalin. Naka-uniforme si Team Kong. Okay. Happy birthday muna. Kanino? Kay First City State Prosecutor Akil Ismael ng City of Manila. City of Manila. Hindi Batangas City yan. Hindi, iba. Yung yan. Batangas City, hindi natin... Yung loko yun. Yung loko. Ang bati natin doon mura. Dahil, ano ba naman ang ginagawa pa ninyo Pero hindi dyan? ako sa akin, sinisisi ko dyan, DOJ. Ba't hanggang ngayon wala pa yung... Hindi pa administrative case man lang. Hindi, ang ano kasi ng administrative case, pwede silang ilagay sa pool. Dali na dinala na yata sila sa Manila eh. Oo. Nung mga yan eh. Doon sa, Wala sa Batangas. nandoon kay Hindi ang swerte ng Senior State Prosecutor. Swerte ng mga taga Prosecutor Batangas City. General. Wala sila ng... Si Richard, Sakit ng ulo. si Senior State Prosecutor General Richard Padulyon, siya pa nakipag-usap kay kay boss eh. Ayusin naman Okay. ninyo. Ayusin na ninyo yan. Tapos, yung aking kaibigan, matagal na dito sa Pilipinas, Fauci Albodaji, matagal na naging kasama natin dito sa business ng pagpapadala ng workers at saka company sa Saudi Arabia, travel agency to, at malaki na itulong na niya sa Pilipinas. At ngayon ay nagbabalak siya na magtayo ng airline. Airline. Kasama yung ibang investors from the Middle East. Capital bullish offensive. ang Bullish. travel outlook dito sa Pilipinas. Bullish Also sila. part of yung ASEAN. Bullish talagang travel. Bullish sila. Kaya ang Cebu Pacific, grabe ang in-order na mahigit 1 trillion pesos Worth of na Refleeting. plano from Airbus. Meron silang Ganon din refleeting. ang PAL, refleeting. Meron Malaki silang kumpiyansa nila na ang travel ay Ganon din. talagang Oo, tututok. kaya nire-raid ngayon ang Philippine market. Halimbawa, yung mga Thailand, Middle East, yan, nire-raid yung... Ang magiging kailangan na ayusin ngayon ng ating industry, yung talent pool. Piloto, stewardess, stewards, mga ganon. Mechanics. Importante yan. Ayan, importante Baka yan. makalimutan Yung natin yan. Biglang wala na tayo. pinapirate yung mga mekaniko natin. Super. Talaga. Mga piloto. dinadala sa- Super ang pagpapirate. Kaya yung mga dati na, yung mga retired, nakukuha ulit eh. Nakukuha ulit. Di ba nakwento ko sa inyo, mayroong kaibigan na kilala, taga Boeing, doon sa Canada. Abay, puro Pilipino sila nandun. Yes, Sila yung pinagkukuha. Sila ang magagaling ang Pinoy. Magaling. Pagdating sa ganyan. sabi po, ayos na ayos daw tong privatization ng NAIA. Nang naiya. Tumaas na agad. Airport fees. Which will affect daw, ano ba, yung ating, Hindi po. Yan po proposal pa lamang hindi pa ba, ng DOTR. Okay? Meron silang administrative order. Pero yan po kailangan i-approve pa ng interagency. Yung interagency na yon, 7 cabinet members yun. Doon nagtatagal. Pero sa akin, good as approved yan. Ano lang yan landing and take-off fees, yan po ang yung sinasabi niyong travel tax, wala po yun sa schedule.
Meron kasi nagsasabi, tumaas daw ang travel tax. Hindi po, terminal fees. Terminal fees. So, At next year yan, itataas. Tataas nga, tataas. Hindi, ito may article dito, yan baka ma-alter ang, ano ba? Potentially impact passenger volumes and operating margins. Sabi dito, ano ibig sabihin, no? Lines. Ewan ko nga. Hindi, yung Hindi, yun pagtaas. nga, baka daw maka-apekto. Yung pagtaas. Yung pagtaas. Ma-alter Hindi yung yan eh. travel demand Yan ang and malaking dynamics. kalokohan. Oo. May choice ka ba? Meron ka ba choice? Ay, ang price po, ang elasticity ng price, depende yan. Kung may choice yung imananakay. Kung ikaw ba tumaas ang presyo ng ang terminal fees sa NAIA, meron ka ba ibang choice? Hindi ka nalilipad. Hindi ka, pupunta ka na sa iba? Pupunta ka sa Bangkok? Parang sa tubig. Hindi ka na ba iinom ng Hindi, tubig? hindi. Hindi, pero ang issue dyan, usage. Because meron silang, may ano sila eh. They have an 18 to 19 billion peso na ano budget eh. And it is a revenue. Where are they using it? Yun ang importanteng makita muna bago magtaas. Yun lang naman ang sinasabi ng taong bayan. Okay lang magtaas. Gaganda serbisyo, okay lahat yun. Pero, yung existing ngayon na budget, 18, 19, Saan na 20 billion. pupunta? Ibig nyo sabihin, hindi nyo nagagamit yun? Ano yun? Ang katwiran nila, pare, na nakalagay daw todo sa terms of reference noong nag-bid out ng kontrata. Kasi sinisisi ngayon ng San Miguel which is, Hindi. diba? Wala naman sa lugar yon. Hindi, wala. Bago pa po nagkaroon ng bidding, nakalagay na yan sa kontrata. I-inherit To encourage the bidders. Ang dapat na sabihin ng San Miguel in this instance is ganito. Okay, 18 to 19, totoo yan. Meron talagang ganyan na revenue ang airport. Tataas tayo. Magiging 24, 25, whatever it is. I have to advise everybody, yan ang dapat sabihin ng San Miguel. 80% of those revenues are going back to government. Yan ang dapat na sabihin dyan. Okay. 18% lang gagamitin ng San Miguel for purposes of making sure that everything will be all right in that particular airport. Yun Marami ang dapat pong, na sabihin. ibig sabihin ni Parang John, at maraming kailangan gawin sa airport. Oo. Okay? Yung mga equipment, computer, Ayusin mo lahat yan. Elevator, whatever it is. Nako! Yung mga ganun, paglilinis, whatever. Pati elevator. Ngayon, ang sasabihin dapat ng San Miguel dyan, okay. Talaga naman nakalagay doon and that is why kami, okay kami. Okay kami doon. Yung iba nga, ang kanilang bid 25% ang babalik sa gobyerno babalik sa gobyerno. Kanila yung- Kami 80%. Okay yan. Ganito, Yun ang dapat ang messaging. Yan ang messaging. Pero just to be, yung passenger service charges yan yung landing, Terminal fee yan. Landing and take-off fees. Tama ba? On the other... well, hindi. yung kasi sa airline yun. Sa airline yun, not Eto on the mga, passenger. Ito yung mga passenger pasahero terminal fee. Passenger to. Ganito to po situation yan. Magmula 2000, year 2000, in other words, 24 years na, hindi pinapalitan yung terminal fee sa NAIA. Ito na situation yan. Sa Cebu, ang terminal fee, 750 pesos. Sa NAIA hanggang ngayon, 550 pesos. Okay? 24 years na hindi... Kasi, pag tinaasan kasi nila yan, sasabihin, asan yung serbisyo? Ayan, parang sa train. Dapat na sinasabi, 500 yan, pero despite the fact na 500, nakakakuha ang gobyerno ng 18 to 19 billion pesos a year. Anong serbisyo na ibigay sa inyo? Yan Ano improvement? Yan ang dapat na sabihin dyan. Oo, ngayon, magtatas kami. At-par kami sa Cebu, etc., whatever it is. Pero 80% yan babalik sa gobyerno, 18%. Ibig sabihin nun, konti lang gagamitin namin, ma-improve namin ito. Ang sinasabi po ng mga critics, dapat mauna yung improvement bago yung taas na singil. Lagi naman ganyan. Well, ito po 2000, year 2000. Lahat na ng airport nagtaas na ng terminal fee ang Sila NAIA. hindi na gumalaw Medyo Mahirap yun. yung Ano mga yan? kritiko rin medyo. Yes and no yan. Mema lang, mema. May mga, siyempre, mga critics. Mema. There will always be critics in that particular. At kahit anong issue. Ngayon, ang importante, will this mean proper, etc., maintenance, whatever, dyan sa airport na yan? That remains to be Yan. seen.
Yan. Yan. That is the promise. Yan. That That's is the why we are promise. saying we are going to get only 18% of the revenue, 80% will go to government. Sa pagkakakitaan ng gobyerno Oh, ito. ito, Saan mapupunta yung 80%? it is a revenue generating program also for government. Ngayon, yan na naman ang pagkakamitan. Yan ba may improve na? Hindi na ba maglalagay ng sa 220 volts? Yung sa kaap. Kasi kaap yun eh. Huwag mo ipa-plug sa Baka pinaplug nyo ulit sa yan. Bakit may kinalaman ba sa fee yun? Meron. Because that will mean including Akala ko katangahan lang yun eh. budget niyan ng kaap eh. Oh. Ngayon, itong kaap po ganito. Itong kaap, they are the agents. This is the agency that handles all the other airports that are not under privatization. In the country, there are about 48 such airports. Yung iba, missionary airports. So, kailangan yan, ma-maintain din naman yung mga yan. So, government is looking for revenues. And this is one area. This is one area. Kasi ang sinasabi ng San Miguel, pag na-improve namin itong airport services na ito, which is going to happen, sabi nila, abay, tataas ang Magaganda ang ating programa, dadamin turista, ang ating mga mananakay, mas maayos. Pero Patayo yung- natin yun. Pare John, at yung San Miguel, labas dito sa increase na to. Kasi, yan po increase na yan, nasa terms of reference. Ibig sabihin, kahit sino manalo, noon, mangyayari yung increase na yan dahil nga doon sa dahilan, 24 years na hindi gumagalaw yan. Grabe ang inflation natin. Ibig mo sabihin, lahat tumataas, pera lang yung terminal fee. Doon nga isa yan sa naging pabor sa San Miguel. Yan sinasabi ni Paring Conrad. Kasi yung sinabi ng San Miguel, kami, okay, magkakaroon ng increase, it's there in the terms of reference. Pero kami 80% babalik namin sa gobyerno. Kayo, 25. Oo. Mag-increase 25, sa inyo pa rin yun. Tapos kayo 35. Anong 25? Ano 20, yung tatlong nagbid eh. Yung bid nung iba. Tatlong nagbid eh. Oo. So sa lahat ng kita ng ng NAIA, Ng NAIA. ay ibibigay ng San Miguel 80%. Ang ibabalik sa gobyerno. Yung iba, Yung iba 25. Yung isa 35. ba sobra na maswapang na. Hindi naman. Alam mo, Hindi yan swapang. kasi pagka minamap out nila. Hindi, kung kaya na San Miguel ng 80, Based on bakit realistic, ikaw 25 lang? Baka hindi kaya super aggressive naman ang ginawa ng San Miguel. Titignan natin. Makikita natin yun. Because ganyan din yung sinabi na nagtatayo yung mga expressway. Ano yan? Tatas ka ng wala ka namang gagawin, etc. Did it ease the traffic? Yes. Yan lang naman ang issue dyan. Aha. Okay. Ang malaki pong balita ngayon ay ang inflation rate. Uy. Bumagal daw, pare. Bumagal, naging 3.7 from 3.9. Pero ang matindi dyan, ang pagtaas po ng presyo ng pagkain ay tuloy-tuloy. Mabilis. Yung, kumbaga, ang rate of increase, tumataas ang pagkain, ang presyo ng pagkain. Yung itinaas ngayong buwan o nung nakaraang buwan, mas mabilis pa kesa noong Mayo. Kumbaga, hindi napipigilan. So, ang tanong, bakit bumagal ang inflation rate? Dahil po yan sa electricity at gasolina. Medyo bumagal. Bumagal ang inflation rate kasi Dahil? salita lang si Secretary Balisacan, bumagal na. Patay. Bumaba eh. Para siyang si... Papasok pa lang yung impact ng tariff na yan. Sinasabi nila, bumaba na kaagad. Natakot. Aha. Ang kitang-kita po to doon sa tinatawag na Consumer Price Index. Ang purchasing power ng Pilipino ngayon, kumbaga, noong 5 years ago, kung yung nabibili mo ng 100 pesos, 100 pesos pa rin. Ngayon, 122 na ang kailangan mo para mabili mo. 122 pesos na para mabili mo pa rin yung nabibili mo noon 5 years ago. Okay? Pero ito po ang mas matindi rito. Kapag ganito ang inflation kasi, mas mataas ang inflation dun sa mga mahihirap. Siyempre.
Doon sa mga mayayaman po kasi, for example, makakabili ng bulk. Okay? Pag bulk ang nabibili, mas mababa presyo nun, di ba? Sa mga mahihirap po, tingi system. Tingi. Ayan, mas mataas ang inflation ng dagok sa kanila. Okay. Saan po nang galing daw, pare? Ang bigas okay na eh. Steady na, no? Natakot nga sila sa ano eh. Para siya si Moses, 15% tinaas niya yung na- kamay Hoy! niya. Takot, May no? tariff cut kayo. So, psychological may effect. Effect. Pero ang tumaas po, gulay. Karne. Lalo na yung karne ng baboy. Baboy. Okay? Pero yung gulay, nagugulat ako doon, pare. Dali-dali magtanim ng gulay. Na-import na lang tayo. Import na lang. Oo. Bababa ng tarif. Wala ng tarif yan. Mag-import na tayo. Pati po kamote. Ayan. Ang ngayon, magkano kamatis, pare? At taas, gaano ba kahirap magtanim ng kamatis? Kung wala kang sustained program na tatanim Ang areas problema na talaga po dyan, magkakamatis. warehousing, logistics, yan ang problema dyan sa gulay. Cold storage. Cold storage, importante yan. Ang lahat ng cold storage, kontrolado ng mga importers. So yung mga imported na gulay, Doon sila. ayun, doon na. Yung mga local, wala yun. Doon na po, nagsalita na naman po yung paboritong cabinet member ni Paring Jonah. Oo, yung sabi niya, the government, sabi ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, Na yung baga bigat. the government will continue to monitor Nako, intensive yan. Intensive. inflation. Kaibigan natin yan, si Secretary. Kaya So, nabibiro. mapanatag na po kayo. Minomonitor na ni Secretary Balisacan. Kaya nabibiro-biro natin minsan-minsan yan eh. Kaibigan natin. Kaya lang, minsan marami siyang... Sabi niya pa po, and he added, we will continue to work closely with the government, stakeholders, and other sectors. Yeah. Work closely at saka monitor. Yan ang the best na mga aksyon. Pag may problema tayong ganito, nagkakandahirap-hirap ang mga tao, mag-monitor ka agad. Di ba? Na yung baga bigat. Secretary. Well, nahihirapan po yung mga tao, no? Kasi well, mabuti na lang. Mabuti na lang, hindi naman tayo kamukha ng ibang bayan. Like Venezuela. O kaya Na 100%. Argentina, 1,000%. Nagpalit ka ng currency. Nakakatakot. Doon, no? Tayo, meron gano'n. Pero, Mabigat pa rin. Ang sinasabi po, matindi pa rin ang Mabigat dagok pa sa rin. mga Mabigat pa mahihirap. And we could have done something. Yun ang masakit dun eh. Because we could have done something. We could have done something. Halimbawa, yung programa sa pagtatanim. Ngayon, kaya nga ang tanong dapat ng administrasyong Marcos, ganito. Criticize kayo ng criticize sa atin. Pero, tignan ninyo kung saan kami nanggaling. Saan kami nanggaling? Di ba? Binabalikat namin lahat of what have you done to the country. Dapat yung tanong. The past administrations, anong pinagmamalaki nyo? What have you done? Si Procopio kasi, yung economic, Yan ang dapat tanong ng Yung, administrasyon na ito. yung pinuno na economic team nung Duterte administration, puro talaga importation ang sinasabi niya, climate change. Kaya dyan tayo nagkandaloko-loko, napabayaan niyang agriculture. Si Darba naman eh. Eto, meron pa rin, Jonat, ewan ko kung napansin mo to, si Amy Marcos, hinihingi niya na sa NEDA yung detalye ng board meeting kung saan na desisyonan na ang tariff on rice, pork, yung rice binaba. Yung tariff on pork, in-extend. Maintain at 15% low. in-extend. Pero in-extend hanggang 2028. Okay? Sabi po ni Senator Amy Marcos, ano ba detalya niyang meeting nyo na yan? Sino-sino ba nandyan? Okay? So, biglang-bigla na raw po yung decision na yan
na kalendar sa board meeting. Anak ko po. Naisingit. Ay! Singitan. Sa agenda. Ano ba yan? Puro singitan? Sino ba umattend yan? At pwede ba makuha yung transcript ng meeting? Then saka binanggit din ni Senator Amy, parang nakakapagtaka. I mean, wala namang proposal which came from agricultural stakeholders. Hindi, out of the blue. Out of the blue. Walang consultative hearings, tatlong. Walang tarif. Walang napag-usapang tarif. Ganun. That is the main issue before the Supreme Court now. Kasi po, ganito pansin na. Pag ang tarif, kasi yung tarif, it can work both ways, no? Kung meron po nagdadump, ibig sabihin, tinitira yung mga local industries. Nagdadump sila ng... Talaga, halimbawa, pinapatay main nila. example dyan, cement and steel. Yes. Okay? Ang decision po na itaas ang tarif ay dadaan sa mga proseso ng hearing, pupunta sa tariff commission Due and process. everything. You have to justify. Ganyan. Pero bakit ito, pag halimbawa, yung pork, binaba yung tarif. In-extend ang tarif. Ganon din yung rice, binaba ang tarif. Yung electric cars, ginawa zero ang tarif. Bakit pag ganon, hindi dadaan ng tariff commission at gagawa sila ng paraan, yung shortcut, gagawing executive order? Hindi kaya dahil sa sense of urgency? Mga ganun. No. Yung dumping, wala ba sense of urgency yun? Hindi. Pinapatay mo na yung local industry, di ba? Meron din dyan eh. Pero bakit ganun? Pag pabor sa importer, di ba? Yung dumping kasi, mga importer po kumikita dyan. Sense of urgency ng mga importer. Ayan. Nakausap ko, Ayan. Oo, ayan. Ang alin? sinabi ko sa aking kasama sa bahay. Bakit ang sama-sama ng piraso ng adobong binibigay mo sa akin? Ayan. Ano ito? Nahihirapan ka ba? Yes sir, talagang mahal ho ngayon. Oo, ang- yung binigay yung pera ang- kanina, hindi sapat. Yung hindi ko sapat yung binibigay yung pera Pinabalik sa akin eh. Ganun ba? O sige ha, pag-aaralan ko ng mabuti yan, mamayang gabi. Bigyan mo ako ng mas masarap. Ayun. Binabasa raw po ni Pag-aralan o binigyan mo ng additional? Hindi, pag-aaralan ko. Pag-aralan. Ito na ba? Pag-aralan. Oho. Ang hinihingi lang ho nung kausap ko kanina, Oo. kung maaari lang daw ako, hanggang 2028. Ayun. Yeah. Nakiusap lang. Nakiusap. Pakiusap. Sabi ni Amy, binasa niya raw yung transcript. What? Oh. There was nowhere na merong nagsalita Diskusyon. na sumigaw, kailangan ibaba ang tariff to 15%. Bigla na lang. Na magic. It turned upside down. Big sabihin, pinag-usapan ba talaga? Bakit wala sa transcript? Hindi. Saan daw nanggaling yan? Ma'am. Hindi daw napag-usapan, wala sa transcript eh. I have to tell you. Ano? Nung inilagay yan sa agenda, Oh. Wala nga sa agenda, pare, hindi na pag-usapan based on the transcript. ma'am, baka hindi nyo nakita yung nakasigit na papel. Ayan. Amazing Singit. Ito po. And then, other matters po ito. Hindi po, nakalagay sa other matters sa agenda. Ayan. Wala po sa transcript daw yang issue ng tariff na yan. Paanong biglang lumabas sa NEDA board meeting at pinirma ng Presidente yung executive order? Iyon ang malaking tanong. Kaya 8:31 na po ng umaga, Aliw Channel 23 at DWIC 882. Aliw Channel 23, 8:31 ng umaga. Karambola sa DWIZ. Karambola! Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIC 882. Nandito si Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana at ako si Conrad Banal. Ngayon, July 8. Good morning. Good morning. Pare, medyo, kukoreking ko lang, sorry, ng kamaliw kanina. Yung ating masugid na taga-subaybay na pumanaw na makamakailan, si Decoroso Cunanan ng Candaba, Pampanga. Nakaburol pala sa bahay niya, sa Purok 2, Mandasig, Candaba. Okay. Yung libing ay itong Wednesday sa St. Anne Memorial Park sa Santa Ana. Santa Ana. So, corrected po, corrected po.
Sabi po ng Department of Agriculture, hindi lang daw po yung 29, yung TIC-29, Program 29, yan yung kasi yun sa mga vulnerable sectors daw. Yun yung mga single parent, di ba? Senior citizen. Senior Kaya natin, citizen, kasama dyan. PWD, Yun, PWD. yung tumatanggap ng 4-piece. Yan po very limited. Pero maglalabas daw sila, pare, ng gusto ni Jonathan yung term na to. Rice for all. Ayan. For all, ha? For all. Tingnan naman yung branding nyo, sir, para namang Otherwise, false advertising yata yung punta ng yan. rice for all, otherwise. None at all. None at all. None at all. Ayan. Malapit na raw po ilulunsad dyan ng Department of Agriculture. Magkano daw ang magiging presyo ng bigas? 45 to 48 per kilo. Ang bili. Ayan daw po ay available sa lahat, no? At yan mabibili sa mga kadiwa centers. Ang problema rito, ilan lang yung kadiwa Kakalat yung mga center. Kadiwa Center. Nandito lang yan sa Metro Manila eh. nandyan na. Wala pa namang kadiwa kung saan-saan eh. Okay? Pero sisimulan na raw yan. Okay. Kadiwa, rice for all. Tapos bibigyan daw ng subsidy ang mga farmers kasi umaangal eh. Nagdemanda na nga eh. Nagpunta na ng Supreme Court. At bibigyan daw po ng fuel subsidy. Ang mga magsasaka. Oo. 3,000 bawat isa. Kagaya nga ng lagi issue ni Jonathan, asa na master list nyo yan? Sino-sino makakakuha niyan? 3,000. Kasi medyo mechanized na po ang ating farming ngayon. Gumagamit na rin sila ng fuel. Meron daw silang listahan ng 160,000 farmers na merong gumagamit po ng machinery sa livestock and pagtanim. Pagbubungkal at yung pag... So may assistance card daw po, DBP, na magpo-provide yan. Okay, sana nga mapunta sa farmers yung Sige. subsidy. Bakit naman natanong sabi mong sana? May paraan yan ng disbursement na maayos. Nagkakaroon ng Parating. Nagkakaroon ng toll. Tol? Tol. Ano yung kalsada? Oo, kalsada yun. Kasi highway ito eh. Yeah. Kung pupunta ka sa mga sa mga ibang mga lugar, kailangan mo merong magdidirect Yan. kung saan mo dadalhin yan. May Kaya facilitator pa. Yung Di ba LGU yan? Pare, Yun na nga. DA, Yun nga yung problema eh. Sa amin, yan sinasabi mong tol, ang tawag sa amin yan, tong. Kaya nga, pag dumadaan nga sa LGU, yun nga yung May mga tong, toll may eh. tong. Yun ang toll. Kasi administrative cost, you have to understand it eh. There is an administrative cost to all of these things. Oo, hindi naman bin-breakdown. 45 to 40, yung 3,000 per farmer. So, mababawasan pa yung 3,000. Hindi. At saka may mga requirements yan, ha? Oo. They have to belong to a certain association, cooperative, yung mga ganong klase. Usually, they are... Hindi pa, meron ba talaga silang, alam ba nila talaga sino-sino mga farmers ang gumagamit ng machinery? That is the reason why they have to work with the cooperatives and when the local governments. Meron na ba silang ready na listahan? Ngayon, may nagsalit... Meron din daw. yan, Meron daw. Daw. Patingin nga. Ngayon nga, yung gusto ko, kasi Hindi ba pwede makita? nakakalungkot na sabihin, kasi may mga areas na talaga naman dedicated to rice, for example, or some Rice other production, things, etc. yes. Biglang hindi na rin ganun kagaling ang kanilang mga production, etc. and everything. Napag-iwanan. Sakit, no? Mabigat yun. Ito, nagsasalita po ang Philippine Chamber of Agriculture and Food. Yan daw pong 29 pesos per kilo sa kadiwa. Ito yung salita nila, giving false hope to the poor. Nako, Yan po ang sabi ng Philippine. Dani, ikaw. Relax. Ano to? Si Danny Fausto. Si Dani yan. Si Philippine Dani. Chamber of Agriculture and Food. Hindi kasi daw po, kahit anong mathematics na gamitin nila,
hindi sustainable. Ano ibig sabihin yon? Hindi po tatagal yan. Ganito yan eh. Ang subsidy daw per kilo, aabot sa 20 pesos. Sa binebenta nyo, 220 million a day ang subsidy. Sa 10 araw, ano yun? 2.2 billion pesos sa 10 araw. Okay? Sa 10 araw, 2.2. Sa isang buwan, times 3, 6.6 billion. Sa isang taon, 100 billion? Ang Ang subsidy? Kahit saan planeta ka magpunta, pare, hindi sustainable yan. Hindi, you have to understand. Danny naman, please Dani naman, oh. by the time na hindi na magkasubsidy lahat yan because we will have bumper harvest. Gaganda na ang ating harvest niyan. So you don't need to have more subsidies after a while. Well, yeah. The point here is, imbes na gamitin natin lahat yung mga ganyan na subsidy, concentrate on production. Yeah, subsidies Gagamitin mo for yun pa. Danny, subsidies for production. That subsidy will fade away after some time. Siguro mga after 50 years. Tagal Ang laki naman, ang layo Tagal naman ng fade away. It will peter out even before then. 50 years. Hindi kasi ano Pare, baon na tayo sa utang. It's not sustainable at this point unless tataas talaga ang production mo using the initial subsidies. So the subsidies Hindi, may naririnig ka ba pare na ikaw, halimbawa, yung sinasabi natin, yung bawat lugar kasi, meron talaga silang magaling silang magtanim. Halimbawa, may rice area talaga, Mindoro, Nueva Ecija, Cotabato, even Iloilo, kasama yan. May naririnig ka bang ginagawa tayo para, halimbawa in terms of logistics, post-harvest, yung distribution ng mga inputs. Walang ganong programa eh. Purang programa. Rice for all or otherwise none at all. Hindi, maganda. Hindi, ang ano kasi, identified naman yan. And then you also have identified the Irrigators Association. If there is an Irrigator Association, more often than not, ano na yan, rice. Pag Irrigators Association. Ano mga support na binibigay? So ngayon, you have for 110 something irrigators. So these are already 110 areas of rice production. So, Alam mo na yan? Alam mo na yan. Okay. Nakakonsentrate ka ba doon o lahat yan na tinitingi mo? Yun ang issue dyan eh. Yung mga malalaki, for example, let us just say, Nueva Ecija. Yung mga areas na yan. Kaya nga nagkakagulo sila dahil unti-unti nawawala yung kanilang mga irrigated lands. Saan na pupunta? Real estate. Patay. Yung mga ganong klase. So, hindi dapat Pampanga nga, yung Porac, lahat yan, di ba? yun na lang Pamban, Tarlac. yun na lang issue ng rice milling. Isipin mo, kakargahin mo pa yung mapalay. Manggagaling sa Isabela, Cagayan, papunta dito sa Bulacan. Kasi nandyan yung mga modern rice milling. Magkano yung transport cost? Bakit hindi mo na lang gawin sana doon? Meron na portable Sinabi ko na, may programa ba tayo doon? sinabi na natin yon. Para po kasi, mas matitipid yung cost ng mga farmers. Pag kumita sila, di ba? Lalo silang gaganahang i-improve yung kanilang techniques. Okay. Yan ang kailangan natin makita sa agriculture. Pero ito daw po, meron ng vaccine against African swine fever. Yan. Okay Commercial use na raw yan. O nga. Ngayon, meron nga available. Magagamit ba natin? Magkano? Ginagamit nyo na ba? Sinusubsidize ba niya yan? Ginagamit nyo na ba? Available lang and that's it. Walang programa. Para kayong si niyan, si Ramon Concepcion. Aha. Meron naman Mayroon naman Mahal nga lang. Available naman paano makukuha ng mga nila paring Marlin yan?
Okay. So, ano daw po, FDA and FDA, Food and, ano yan? Food and Drug. Food and Drug. At saka DA are working very closely. So, solved na yung ASF. Kasi they are working very closely na eh. Dati kasi they're not working very closely. Closely lang. Nilagyan ng berry. Okay. Eh, ngayon, very closely na. Okay. Yan. Ano yung sinasabi mo yung kanina, yung namatay sa Pampanga? Teka muna pare, bigyan naman natin, let us be fair to the Department of Agriculture. Ano sasabihin mo? Well, yun na nga, dito sa 29 pesos. Ako, ayoko maging fair sa kanila. Hindi naman sila fair Baka sa... we might be spreading false hope as well. Hindi, ano daw, meron silang large-scale trial. In Nang? 10 Kadiwa centers. 10 Kadiwa centers in Metro Manila and Bulacan. And then it will cover, sabi ni Secretary Chu Laurel, sa Visayas and Mindanao by late August or early September. Hindi, ang issue dyan, yung ano eh. Subsidy. Yung Magkakaroon na doon. Sustainability. Iyon ang issue ng samahan eh. Ng chamber. May araw daw, Sustainable ba yan? Saturday, Sunday, may increase daw yan. 5 days. Madaling From Wednesday sabihin to yan eh. Sunday. Sa kayo kukuha ng pera. Isipin mo magkano kailangan para ma-sustain yan. Binigyan na tayo ng matik-matik. Yeah. Ang gagamitin nila dyan sa 29 pesos na yan, yan yung mga old Aging stocks na naman tayo. Pero hindi rin kasya yun. Kaya nga, hindi nga, Kailangan mo pa rin bumili. yung nga sinasabi natin, hindi naman lahat ng atin eh, masusustain mo for 12 months yung aging stocks. Ano ito? Yung nangyari sa Pampanga. Pampanga, yung... Meron dalawang magkasintahan daw. Yung isa Beauty Queen, yung isa. yung isa Pilipina. Israeli. Oo. Ngayon. Ano sila? Bumili ng lupa. Inotopsy na sila. Tama. Bumili sila ng lupa. Bumili muna sila ng lupa. Hindi sila bumibili. Nabili na nung Israeli na boyfriend. Yung, Binili yung lupa. Okay. kasi nangangailangan daw yung nagtindi. Ngayon, nung maniningil na siya, ang singil Nagbenta. pinuntahan nila dun sa Pupunta nila yung lupa. pupuntahan nila. Hindi na yata sila nakarating dahil natagpuan na lang yung SUV, sunog na yung ginamit nila. And then later, sa isang abandoned quarry, Pero nagdecompose na yung nagkabayaran ba? Yun na nga. Mukhang nagkabayaran na to eh. Inspection na lang yun. Titignan nila yung binili nila. titignan nila yung binili nila. Tapos di ba? 20 hectares. Sa barangay, Dati raw Tapos pong na- pulis ang suspect. oo. Dalawa. Ang matindi rito, may tama po ng barel. Si Geneva Lopez at Israeli boyfriend niya si Yitzhak Cohen. May tama ng barel, dalawa. Tigalawa ba? Oo. Tapos, Likod binaril. itinapon Tinapon. yung katawan. Tapos sinunog yung kanilang sasakyan. And it's terrible death kasi yung babae binaril sa likod, lumabas sa dibdib, gano'n. Yung lalaki, gano'n din sa dibdib. Harapan naman yun, labas naman yung bala sa likod, nabaril din sa may ilalim ng kilikili. Apparently talagang tinuluyan sila. Oo. So, meron na po na-arrestong isang dating pulis daw. At maraming armas na nakuha sa bahay. Grabe. Land deal or ano daw yan? At ang naging witness dyan, yung driver mismo na nagdala sa kanila sa ano. Mabigat. Mabigat ang nangyari dyan. Grabe yung ano yan ex-cop. Oo. Ngayon, yun daw pogo dyan sa Porac. Na inspeksyon nila at may firing range. May tunnel pa. May tunnel, Lupit naman ng mga ginagawa. 46 buildings yan eh. So, malamang may tunnel at saka firing range. Siyempre, paano mo i-inspectin lahat yan? Oo. So, pero meron ding na-raid daw na clinic dito naman sa Makati. Okay. Na pogo rin at may clinic at inaalam nila bakit merong ganitong klaseng clinic dito sa
sa Makati, no? Ng Pogo. Ang mahirap dyan, they have not yet established whether that is really a Pogo-related Clinic. clinic. Alleged lang yan. O talagang legitimate clinic. Ang dapat na tanong dyan, Financed by a foreigner. whatever it is. Okay? Ang tanong dyan, was it given any kind of permit by FDA, by the Department of Health, by Okay. the local government, etc. Instead of immediately saying that it's a Pogo-related. NBI ang nagsabi nito. Doesn't matter. Doesn't matter. Pare, doesn't matter. would have thought they're You don't come, investigating. you don't come out with any kind like that if you don't have any kind of information. Yeah. Parang jumping into Oo, conclusion wag eh. ganon. Yun ang nangyayari. Para rin yan yung West Philippine Sea eh. Si Ray Powell ang basis mo eh. Eh, paano yun? Si Ray Powell, contractor po yan Contractor ng eh, US. military. Siya nagsasalita kung ano nangyayari sa West Philippine Sea. ano yan? Paano yun? Paano kung may ibang interest siya? Oo. Kilala nyo na ba? Diba? Ganon eh. Kaya, ano daw po, search daw ng NBA yung quote-unquote Pogo Clinic. Yes. Please get all the information before coming out with any kind of statement. Three-story building yan po, dyan sa Makati, na illegal clinic daw, Ayan. allegedly. It was Yan. catering daw kasi to Chinese and Vietnamese patients. It doesn't matter eh. Oo, Ang eh. importante, illegitimate ba yan? Nakakuha ba ng... Pharmacy lang. Rehistrado ba yan? Rehistrado ba yan? Ibig mo sabihin, kung yung mga nagpapa-beauty dyan sa na puro lang galing sa Forbes, sabihin mo, Ganon lang yon. O Dasmariñas, nagpapaayos ng muka. Aha. Sasabihin Meron mo, daw dalawang Na kagad. Wala, meron dalawang doktor. Ayaw daw makipag-usap sa NBI nung ni-raid. Okay. Kasi ang nakita lang nila, yung isang floor, ginawang parang bodega ng mga gamot. At hindi sila nakapag-search kasi wala sila search warrant. Ayun. Ngayon daw, manghihingi sila ng search warrant. Ay, Ba't hindi nyo babalikan pa Ba't nila. Yan Hindi nga nyo eh. na yun. Di wala nang laman yan ngayon. Yan ang problema dyan. Yan ang sinasabi ko. Inuuna ninyo, tapos sitirahin nyo kagad Pogo-related. Pogo-related. Mali. Come out with something first. Magagalit sa inyo si Director Santiago yung ginagawa nyo niya. Okay, Sa yung... Makati yan. By the way, meron nakausap ako. Well, hindi ko nasasabihin syudad sa Metro Manila. Yan ang kalakaran. Pag nag-raid daw sila, mauuna muna yung Yung raid. Oo. Bago- Yung mga media nandun sa labas. Oo nga. Tapos, Yung nga ang problema eh. papapasukin namin, teka muna, mauna kami, baka Parang i-secure eh. Tapos parang- pag medyo naayos na lang, tsaka paakyatin Hindi, ang problema nga, Yan ang story ang mauna. Hindi, kagaya niyan. Ang problema nga, nag-raid ka, wala ka naman. Tapos wala silang dalang search warrant. Yari ka agad dito eh. Yari. Pagdating sa court, yari. Yari. Yun ang ibig sabihin ko. Hindi, wala. Mali ang proseso eh. Ay, Pagdating sa hindi court, yan ang objective kasi naman ng raid kayo. No? Kaya nga, talo ka agad. Eh, bakit mo gagawin yon? What, is that our procedure? No. Pero alam ba nila anong ginagawa doon sa clinic na yon? Abortion ba? Ano ba? O, hindi natin alam eh. Paano? Ayon sa kanilang... Malay mo, charity work. Meron ba charity work? Ngayon, magkakaso ka, matatalo ka. Tatalo ka, dahil wala ka palang search warrant, oh. Hindi magandang trabaho yan. Baka naman huli da. Ay, hindi pala. Ayun. Hindi naman. Hindi O naman kaya siguro. naglalabanan. Mayroong isang clinic sa kabila, hindi napupunta. Yung ganong Tapos you don't know tinuro eh. sila, kinanta sila. Oh. Ito po, sabi ng PAOK, siyam na foreigners. Nakita na lamang yung patay. Patay na po, yung katawan na lamang at itinapon. Iba-ibang lugar dyan sa Pampanga. Malantik, Pampanga. Probinsya natin. Yung tatlo raw sa Porac. Oh. Okay? Yung iba-ibang lugar, mga foreigners, karamihan Chinese looking. Chinese looking. Chinese Looking. looking. Yan pa. Medyo racist na tayo niyan. Pwedeng Vietnamese. Pwedeng Vietnamese. Pero alam nilang foreigners. Patay tayo sa Chinese looking. How did... Kasi Chinese nationals, Vietnamese, Malaysian, Japanese. Yan lang daw po ang kanilang nakita. Okay. Nasa gunshot wounds ang sanhi ng pagkamatay. Siyam. Ano yan? Mass killing? Pero hindi raw nila malaman kung related sa Pogo. Ayan. Ayan. Yan na naman, Jonathan. Sige, try mo.
Natataranta tuloy pati yung mga tao. Ano mo? Hindi nga lang malaman eh. Pasensya ka na. Hindi. Ikaw talaga. Ano to eh, it is becoming the inland equivalent of the West Philippine Sea. Hyper operating. Totoo. Mali na eh. We should be restraining ourselves from doing all of these things. Eh. Do the investigation first, come out with some conclusions na totoo, and then work out something. Di ba ganun dapat yun? Baga, sobra na to, hinay-hinay mo. Restrain ourselves. Hinay-hinay lang. Pag meron kayong solid, Yan. tsaka, hindi na eh. Araw-araw na lang, ganito eh. Paano yan? Kaya tuloy si Mayor Alice Go. Ayaw ng Ayun na Hindi na po dadalo sa Ayaw na Senate pumunta sa Senate, hearing. oo. Hindi na raw. Ay, pwede daw siyang padampot, sabi ni Senator Gatchalian. Bakit? Yan, in contempt talaga. They can have a... Wala na raw sa Tarlac to eh. Wala na ba? Sabi nung kanyang abogado, wala na siya sa Tarlac, pero hindi sinabi sa kanya kung nasaan siya. Pero wala na raw sa Tarlac. You mean she has deserted her official duties as mayor? No, she's suspended. Suspended siya eh. Suspended nga pala siya. Okay. Pero may sakit daw. Kaya lang hindi makakadalo. Gustong-gusto niya raw eh. Sarap na sarap siya sa Senate. Hindi pa yan yung bagong building, ha? Sige. Ang problema rito, may sabpina siya. Dati po, iniimbita lang siya. Noong una, hindi siya dumating. Noong unang beses hindi siya dumating, nag-issue na sabpina ang Senado. Nag-escalate. Ngayon, may kasalanan ka na pag hindi ka dumating. Okay. Masyado raw siyang na-trauma. Kaya hindi na siya mag-a-attend. Okay, 9:01 ng umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.